ang hindi daw pagpapaliwanag ni Vice President Sara sa paggamit ng kanyang pondo ay isa ng mahalagang punto kung bakit daw hindi na padadaluhin o magiging star witness ng prosecution team si Madriaga. Pero napatanong ang mga netizens kung pwede bang gamitin ng defense team ni Vice President Sara si Ramil Madriaga as their witness kung hindi siya ipapatawag ng prosecution. Ang sagot dyan, pwede po. So wala talagang lusot dito ang prosecution team. Nagkamali dito ang prosecution na magamit si Ramil Madriaga noong committee hearing sa pamini trial ni Jinky Luistro sa House of Representatives. Heto ang video, panoorin natin. What about Ramil Madriaga? Are you going to present Ramil Madriaga? I spoke to Attorney Paolo Panela. Sabi niya, sure, go ahead. That will be your funeral, the prosecution's funeral. Okay, again, so the lawyer is entitled to his own imagination. Imagination. Yung sagot dyan, based on the list of witnesses, nakalista si Madriaga. No? And then we are just starting with our presentation of our witnesses. So, papunta tayo dyan in due time. What do you mean papunta tayo dyan? Does that mean na pwede or hindi or sigurado or hindi pa sigurado? Ano ho, si Ramil Madriaga? Yung konteksto niyan, Pinky, what happened during yung threat sa destabilization. Yung nagtanggal po kayo ng ilang mga witnesses. So kung sa tingin ng prosecution kailangan we will, pero kung sa tingin ng prosecution hindi na, we will not. As simple as that. But wouldn't you have considered him a star witness, especially with Congressman Ace Barber saying that, tingnan mo, natagpinga ni Ramil Madriaga, complimentary yung sinabi ng Land Bank officials at si Ramil. Why not present him immediately? Okay, yung sagot dyan kasi, di ba, like what I said, yung pag-represent ng witness nasa prosecution. Kung umabot na sa point na establish na ng prosecution that the vice president was not able to account for the money, yung sino yung tumanggap, again, secondary na yan. Yung simple act of accounting for the amount of money. That is a priority. Yun yung gist ng prosecution's case. So, pwede umabot sa time na no need for Ramil Madriaga kasi nga hindi nasabi ng Vice President saan napunta yung pera. Bakit no need na? Kasi mayayari kayo sa cross-examination dahil itong si Ramil Madriaga ay walang credibility. Tapos kapag ipinatawag naman ng defense team ni VP Sara, baka sabihin naman ng prosecution team, ay, sinungaling niya si Madriaga, walang credibility. Bakit ginamit ninyo during mini trial noon sa Committee on Hearing ng mga buwayang kongresista? Tapos ngayon, no need na para maging star witness ng prosecution team. Samantala, kinontra naman ng isang dating bank manager ang mga intriga sa encashment ng Office of the Vice President ng kanyang confidential funds. Ayon sa dating bank manager, hindi maituturing na unusual ang mga encashment dahil ipinaliwanag naman umano kung saan gagamitin yung pera para sa confidential funds. Darito ang video, panoorin natin. Kinontra ng isang dating bank manager ang mga pahayag na unusual umano ang mga transaksyon at encashment ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Si Eva Montero sa report. Yung sinabi po ng manager na unusual compared to what? Kinontra ng dating bank manager na si Marvy Valeros ang pahayag ng mga testigong ex-land bank managers na unusual o hindi pangkaraniwan ang 4 na cheque ini-encash ng OVP na nagkakahalaga ng 125 million pesos. Ayon kay Valeros, hindi maituturing na unusual ang mga encashment dahil ipinaliwanag naman umano kung saan gagamitin ang pera para sa confidential funds. Aniya, hindi rin malinaw kung ano ang naging batayan o pinagkukumparahan upang masabing hindi pangkaraniwan ang mga naturang transaksyon. Dagdag pa niya, wala umunong terminong unusual sa ilalim ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kundi covered o suspicious transactions lamang. Okay. Sa bangko po, kung ang present sa'yo na cheque is complete, nandun yung authorized signatory, nandun yung amount, nandun yung date, tama naman po lahat. So, wala pong unusual doon. So, kung meron pong binigay doon sa manager, dapat hindi po siya nagugulat o wala pong unusual. Kasi expected ko na pag government agency, syempre mga budget niyan into billions. Tama.
pwedeng malalaki talaga yung transaction niya. Git rin ni Valeros na kung may Kumbaga, tunay legal. na pagdududa ang bangko, dapat sana ay nai-report ito agad bilang Yes. suspicious transactions sa mismong panahon ng Diba? transaksyon at hindi Oo. makalipas ang ilang taon. Ang Tama nangyayari po ngayon sa impeachment, wala pong reported sa AMLA, Mhm. pero nagbabacktrack po tayo, nagtatrace back po tayo ng mga transactions ni Mhm. VP. So parang ngayon lang natin sinisilip kung meron ba talagang unusual. Nagbabala rin sa Valeros na ang pagkustyon sa mga transaksyong dumaan naman sa tamang proseso ay maaari makaapekto sa tiwala ng publiko sa banking system. Ipinaalala niyang mahigpit ang bank secrecy law na dinisenyo upang maprotektahan ang privacy ng depositors at mahikayat ang publiko na ipagkatiwala ang kanilang pera sa bangko. Kung ang publiko ay mawalan ng tiwala sa banking, withdrawin nila ang pera. Lalo na ngayon, nagkakaroon na ng mga Diba? digital currency. Pwede na i-convert ito into crypto o dahil wala na silang tiwala o ilagay sa ibang investment outlets. Sa huli, binigyang diin ng eksperto na bagamat na panatiling mahigpit ang bank secrecy law, nagkakaroon ng pananaw na nababaluktot ang pagpapatupad nito dahil sa mga isyong may kaugnayan sa impeachment. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Eva Montero, SMNI News. So ito ang komento ng isang netizen, basahin natin. Di naman masama ang term na unusual kasi nga withdrawn in cash. Nowadays, malalaki ang transaksyon ng mga company. But through online, lahat like ATM and or nakacheque. Yun ang klaro na sinabi ng manager. Unusual kasi nga cash. Ang confidential funds kasi kailangan ma-handle or ma-disburse on a cash-to-cash basis kasi for intelligence ang paggagamitan. Kaya it appears unusual. Illegal money ba? No. It came from the government. Illegal ba na mga tao ang nag-withdraw? No. Taga-deped ang payee based sa advice. Suspicious ba? No. Walang illegal na transaksyon. Walang illegal sa transaksyon. Tama sa attorney POA. Nothing to cross nga naman. So tama there must be a reference as basis to say the transaction is unusual. Kaya nga confident si Vice President Sara kasi alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. Kaya ang Timaleta, halatang halata, todo deny pa. Pero mapunta naman tayo dito sa recent development on opening of bank accounts. Baka magdadalawang isip na ang taong bayan kung dapat pa bang ipagkatiwala ang pinaghihirapang pera sa bangko. O baka mas mainam na lamang na itago sa bahay o sa mas ligtas na lugar na may kontrol anumang oras ang may-ari. So ngayon nadadamay yung mga bangkong ito na nananahimik dahil lamang sa isang public official na gusto nilang ipa-impeach. Di ba kita naman natin kung gaano ka-confident si VP Sara na harapin ng impeachment trial na ito. Sana kung may tinatago si VP Sara, kung totoo na corrupt ito, sana nag-resign na ito ng maaga. Hindi, hinarap niya. Pinaharap niya yung kanyang mga defense team lawyer. Kasi alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang kasalanan. Hindi siya nagbulsa ng pera ng taong bayan. At kung mayroon man na makita ang taong bayan na kaperahan doon sa mga bank accounts ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio, ay wala tayong alam doon. Basta ang alam natin, noon, mayor si VP Sara at itong si Attorney Man Scarpio ay mayroong law firm at marami ring mga negosyo. So hindi na nakapagtataka na makaipon sila ng milyong pera. Pero ikumpara mo naman sa mga salin ng mga kongresista na parang 2 taon pa lamang, abay umabot na sa kalahating milyon ang kanilang pera. Ang tanong, kunin kaya ng defense team lawyer na witness si Ramil Madriaga pag nagkataon lagot na sa cross-examination? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.